us open our Bible in the book of 1 Peter, chapter 1, reading from verse 18 to 19. Nahibaluan man ninyo kung ano ang ginbayad agud matubos kamo, halin sa pagkabuhi ninyo nga wala sing pulos. Nga inyo ginpanubli sa inyo mga katigulangan, ang gintubos sa inyo indi mga butang nga madula pareho sang bulawan o kun pilak. Kundi amo ang hamili nga dugo ni Kristo, ang iya halimbawa, pareho sang karnero nga matinlo, kag wala gid diferensya nga ginhalad sa Dios. Ang mensahe mga kauturan nagasiling, through His precious blood. Paagi sa hamili nga dugo sa ngaton Ginoo. Ang kagang ini nga topic, mga kauturan, very common na gid ni katama. Pero i-recall lang naton ang ini nga mga butang tungod nga isa ini sa mga butang nga ginasambit diri sang Bible. Nga hambal diri sang pulong sang aton Ginoo. Suno sa kasuguan, halos tanan nga gamit sa pagsimba, ginalimpiwan, paagi sa dugo. Kag kun wala sing dugo nga ginhalad, or ginula bilang halad, sa Diyos, wala sing kapatawaran ang sala. Di ba mga kauturan, gintubos kita? Kaysang una, naghalin kita sa pagkabuhi nga wala sing pulos, nga ginpanubli ta sa aton mga katigulangan. Naglaton ang sala, sumugod nga ginlapas sang tawo ang sugo sang Dios. Kag kun aton dira tun-an ang Old Testament, ang pamaagi nga ginhatag sang Ginoo sa ila kapanahunan nga kinahanglan nga maghalad sila sang mga sapat nga walay diferensya, indi piang, indi bulag, indi masakiton. Kag ang dugo sang yadtong sapat nga takos nga igahalad, mga kauturan, amo ang ginabaton sang aton Dios. Pero we are so blessed nga sa aton nga tiyempo, sa aton kapanahunan, mismo ang balaan, ang hamili nga dugo sang aton Ginoo, amo ang katumbasan. Nga kung sa diin, kita nga mga tao, mga kauturan, matubos. Ang gintubos sa inyo, hindi mga butang nga madula, pareho sang bulawan o kunpilak. Kay nahibaluan na naton nga ang mga butang kaangay sang bulawan kag pilak nga makit-an sa sining kalibutan nagataliwan. Kundi in verse 19 mga kauturan, amo ni ang aton title, kundi ang hamili nga dugo ni Kristo through His precious blood. Ang iya halimbawa, pariho sang karnero nga matinlo, ginpaanggid kaangay sang karnero mga kauturan. Kag wala gid diferensya nga ginhalad sa Dios. Kag tungod mga kauturan sa hamili nga dugo sang aton Ginoo, nahibaluan bala ninyo tungod sang ginhimo sang aton Ginoo, paagi sa paghalad niya sang iya hamili nga dugo mga kauturan, napabalik na ang maayo ta nga relasyon sa Dios. Gusto niyo bala? Nalipay bala kamo mga kauturan nga ang relasyon ta sa Ginoo nagbalik? Nangin maayo liwat? Tungod may ginhimo ang aton Ginoo. Tungod nagakabalaka siya sa aton nga mga tawo. Hambal dira sang Ephesians chapter 2, reading from verse 12 to 13.
dumdumaman ninyo, nga sadto anay, wala pa kamo makakilala kay Kristo. Tuod ne? Wala kita. We acknowledge that may Diyos. May Diyos nga naga-exist. Nabatian naton sa aton mga ginikanan, sa aton mga katigulangan nga may Diyos. Pero hindi klaro sa aton kung sino na nga Diyos. Sang una, mga kauturan, wala pa kita makakilala kay Kristo. Wala kamo masakop sa nasyon sang Israel. Kag wala kamo masakop sa mga kasugtanan sang Diyos para sa iya mga katawhan nga ginbase sa iya mga promesa. Ang aton kabuhi kaangay sini mga kauturan. Nagkabuhi kamo sa sini nga kalibutan nga wala sing paglaom kag wala sing Diyos. Amo na kasubo kag kasakit ang kahimtangan naton sang una mga kauturan. Nga kung sa diin nga sang wala pa ginbuot sang aton Diyos nga igahalad niya ang iya nga hamili nga dugo. In verse 13, hambal di sang Bible, pirong subong. Subong nga. Tungod nga kamo ara na kay Kristo Jesus, gapati bala kita nga ara na kita kay Lord Jesus? Nakakilala na bala kita kay Lord Jesus? Amen. Kamu nga sadto anay malayo sa Diyos. Malayo kita sa aton Ginoo. Pero subong mga kauturan, hambal sa Bible dire, malapit na subong paagi sa dugo ni Kristo. Nangin malapit na ang kaangtanan sang Diyos sa aton nga mga tao. Kag follow up verse pagid mga kauturan sa Colossians chapter 1. Reading from verse 20 to 23. Kag paagi kay Kristo, mapabalik sang Diyos ang iya maayo nga relasyon sa tanan nga iya ginhimo sa langit kag diri sa duta. Ginhimo niya ini paagi sa dugo ni Kristo sa krus. Sang una, malayo kamo sa Diyos. Kag tungod sa inyo malain or malaot nga mga hunahuna kag mga hinimuan nangin kaaway kamo sang Diyos. Ginapahangop sa aton mga kauturan. Sang wala pa wala panahalad sang aton Ginoo nga hihamili nga dugo. Kaaway kita sang aton Diyos. In verse 22, pero karon ginpabalik na kamo sang Diyos sa iya kaugalingon. Kanami makutura no? Paagi sa iya kamatayon sa tawhanon nga kahimtangan. Or sang tawhanon sa kaanggid no, sa tawhanon nga kahimtangan mga kauturan. Karon madala na kamo sa iya presensya nga wala na sing sala. Matinlo kag wala na sing kasawayan. Amo na mga kauturan ang aton dapat nga dumdumon. Kag hindi ta pag-ibali wala ang ginhimo sa aton Ginoo. Pero kinahanglan nga magpadayon kamo nga malig-on kag matutom sa inyo pagtuo. Kag hindi gid ninyo pagdulaon ang paglaom nga inyo nabatian. Halin sa maayong balita nga ginwali sa bug-os nga kalibutan, kag ako si Pablo, nangin alagad sa pagwali sa sining maayong balita. Amo ina ang ginsulat ni Apostol Pablo mga kauturan nga tungod sa hamili nga dugo sang aton Ginoo mga hinigugma, napabalik na ang aton maayo nga relasyon sa aton Diyos.
Tanan kita nahatagan sang oportunidad nga makilalaan ang aton Diyos. Paagi sa pagwali sang maayong balita sa iya nga mga tinugyanan. Through His precious blood, mga kauturan, isa ka butang nga pasalamatan naton sa aton Ginoo tungod nga siling diri, mga kauturan, matinluan kita sa aton mga sala. Amen? In Hebrews 13 verse 12, kag pareho man sini ang natabo kay Jesus. Anong natabo sa aton Ginoo? Tungod kay didto man siya ginpatay sa guwa sang banwa. Agud paagi sa iya dugo. Sa dugo sang aton Ginoo, sa iya balaan nga dugo, mga kauturan, ang katuyuan sadto matinluan niya ang mga tawo sa ila mga sala. Gintinluan kita sa aton Ginoo, mga kauturan. Agud sa katuyuan lamang nga kita nga mga makasasala nga mga tawo, matinluan kita sa aton mga sala. Through His precious blood, mga kauturan, paagi sa hamili nga dugo sang aton Ginoo, ginlimpyuhan sang Dios ang aton tagipusoon kaguna-una. Ginlimpyuhan na kita sang aton Ginoo. In the book of Hebrews, chapter 9, verse 14, karon, kun ina gani makalimpyo, mas labi na gid nga makalimpyo ang dugo ni Kristo. Kay paagi sa Espiritu Santo nga wala sing katapusan, ginhalad ni Kristo sa Dios ang iya kaugalingon, bilang halad nga wala gid sing diferensya sa panulok sang Dios. Ang iya dugo, amo ang naglimpyo sa aton tagipusoon kag huna-huna. Dala na to, upod na to. Sang gin-offer na sang aton Ginoo ang iya kabuhi, mga kauturan, upod na to nga gintinluan na ang aton tagipusoon kag huna-huna. Kagusto sang Dios nga naglimpyo sang aton tagipusoon kag una-una, mga kauturan, talikdan ta ang mga butang nga wala sing pulos. Mga butang, mga kauturan, nga hindi makabulig sa aton espiritual nga kahimtangan. Talikdan na naton ang sala. Kag kung ano pa da ang nagahawid sa aton mga kauturan. Kagambal di sa Bible, kag alagaran tana ang Dios nga buhi. Tungod sa iya nga hamili nga dugo, kag paagi sa iya balaan nga dugo, mga kauturan, we all know nga gintubos kita sa aton Ginoo. In the book of Ephesians, chapter 1, verse 7 to 10. Kay paagi sa dugo ni Kristo, gintubos kita. Gintubos kita, mga kauturan. Nga ang buot silingon, ginpatawad na ang aton mga sala. Amo ni ang ginimo sa aton Ginoo. Hindi sa pahapos nga paagi. Nag-antos gid ang aton Dios. Kag siling sa pulong sa aton Ginoo, dako gid ang bugay sang Dios sa aton. Dako gid ang iya kaluoy nga ginpakita sa aton nga mga indi takus nga mga tawo. Bisan malain kag malaot ang aton mga gawi, hindi kita angayan sa itululok sang aton Ginoo, mga kauturan, pero ang bugay sang Dios mas dako sa gihapon. Ang iya kaluoy, ang iya gugma,
mas naglabaw mga kauturan sa aton nga mga paglapas. Amo ini ang hambal sa pulong sa aton Ginoo, dako gid ang bugay san Dios ang aton. Ginatagan niya kita sing kaalam kag pag-intindi. Agud maintindihan ta ang iya tinago nga plano nga gusto niya matuman paagi kay Kristo. Isa na siya mga kauturan nga pasalamatan naton sa aton nga Ginoo. Naluoy siya sa aton nga mga tawo. Gintubos gid kita sa aton Ginoo paagi sa iya hamili nga dugo. And next mga kauturan, through His precious blood mga kauturan, hilway na kita magsulod sa labing balaan nga lugar. And we know mga kauturan nga ining balaan nga lugar, amo ini ang gina-desire sang tagsa ka mga kaanakan san Dios nga isa kita nga mangin qualify nga makasulod dira. Amen? That's why nagapanikasog kita, nagapaningkamot kita sang aton kaluwasan mga kauturan tungod nahibaluan ta kag naintindihan ta nga ang matuod nga kapahuwayan kag kaluwasan ara lamang sa kamot sang aton Ginoo. Hambal sang Bible, magpalapit kita sa Dios. Amo ini ang mangin habit sang mga tumuluo, pirmi magpalapit sa Dios. Gani mga utod, tungod sa dugo ni Jesus nga iya ginula para sa aton, damo gid gali nga mga pribilehiyo ang nabaton ta. Sumugod mga kauturan nga halad na sa aton Ginoo ang iya balaan nga dugo. Kadamo sa mga oportunidad nga nabaton ang mga Hudiyo kag indi Hudiyo ginisa na sa aton Ginoo. Kagambal diri sa Bible mga kauturan, hilway na kita nga magsulod sa labing balaan nga lugar. Di ba? May nasulat na da in the book of Colossians, I think, nga ang Hudiyo, ang nagasiparar sa Hudiyo kag indi Hudiyo, ang pader nga nagasiparar dula na sang aton Ginoo. Ginisa na sang aton Ginoo. Kay amo ina ang kapamaagi sang aton Ginoo mga kauturan. Kay paagi sa paghalad sang iya lawas, ang balaan nga lawas sang aton Ginoo, ginabrihan niya para sa aton ang bag-o nga alagyan. Agud makasulod kita sa labing balaan nga lugar nga ara sa pihak sang kurtina. Kag ang ini nga alagyan nagadala sa aton sang kabuhi nga wala sing katapusan. Makagagahom ang aton pari nga nagadumala sa balay sang Dios. In verse 22 mga kauturan, gani magpalapit kita sa Dios nga may sinsiro nga tagipusoon kag pagtuo nga wala gid nagapangduwa-duwa. Kay nahibaluan ta nga ginlimpiwan na ang aton tagipusoon sa malain nga hunahuna paagi sa dugo ni Jesus. Kag ang aton lawas nahugasan na sang limpyo nga tubig nga amo ang bautismo. Ti amo na mga kauturan nga paagi sa hamili nga dugo sang aton Ginoo hambal pagidi mga kauturan agud madula ang kaakig sang Dios sa aton. In Hebrews chapter 3, reading from verse 25 to 26, ginpadala siya sang Dios sa kalibutan agud ihalad ang iya kabuhi para madula ang kaakig sang Dios sa aton. Perti ang gugma sang Ginoo sa aton mga kauturan. Kag paagi sa iya dugo, mapatawad kita sa aton mga sala. Pero may kondisyon, kung magtuo kita sa iya. Kag salamat mga kauturan, nga isa kita nga nagtuo sa aton Ginoo. Kagyari karon isa kita nga nagakilala kag padayon nga nagaalagad sa iya. Ginhimo ini sang Dios
para ipakita nga matarong siya. Kay sang una, ginpaligad niya ang ilang mga sala, tungod nga mabinatason siya. Dapat kung tani, ginsilutan na sila. Pertigid makuturan, ang hindi matupungan, ang kabalaka, kag ang gugma sa aton Ginoo. Pero karon ginhalad na niya ang kabuhi ni Kristo para ipakita nga matarong siya. Tungod sa sining ginhimo sang Dios, napamatud-an nga matarong siya bisan pa sa pagpakamatarong niya sa mga makasasala nga nagtuo kay Jesus. No. Through His precious blood, mga kauturan, paagi sa hamili nga dugo or balaan nga dugo sang aton Ginoo, ginperdiya si Satanas. No? Ginperdiya si Satanas. In the book of Hebrews, chapter 2, verse 14 to 15. Kagtungod nga ang ining ginatawag niya nga mga anak, mga tawo nga may lawas, kag dugo, si Jesus mismo nagpakatawo man, agud ihalad niya ang iya kaugalingon para sa ila. Kay paagi sa iya kamatayon, mapirdi niya si Satanas, nga amo ang ginahalinan sang kamatayon sang mga tao. Tungod siya ang manugpatalang, gindayaan niya ang tao. Nakalapas ang tao, mga kauturan, tungod sang pahito ni Satanas. Pero apisar pa, mga kauturan, nga masiling naton nga nadala or nabuyok ang tao, amo to gyapon, mga kauturan, tungod sang tuman nga bugay, kagkaluoy sang aton Ginoo, nangita gyapon sang pamaagi ang aton Dios. Sa amo nga pamaagi, ginluwas niya sila, nga nangin kaulipon sa kahadlok sa bugos nila nga kabuhi, tungod sang ila kahadlok sa kamatayon. Amo na makuturan nga we are protected by the living God. Subong makuturan, tungod nga nagasunod na kita, yara na kita sa panong sang aton Ginoo, nagaalagad na kita sa iya makuturan, ang Dios aragid nagabulig kag nagaupod sa aton. Kag tungod pagid mga kauturan, sang balaan nga dugo sang aton Ginoo, sang iya mili nga dugo, mga kauturan, hambal diri sang pulong sang aton Ginoo, makasigurado gid kita na nga tungod kay Kristo maluwas kita sa kaakig sang Dios. Kag siling di sang Roma chapter 5, kag tungod nga ginpakamatarong na kita subong sang Dios paagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gid kita nga tungod kay Kristo maluwas kita sa kaakig sang aton nga Ginoo. Sang una, mga kaaway kita sang Dios, pero paagi sa pagkapatay sang iya anak, amo manigapon napabalik na ang aton maayo nga relasyon sa iya. Kag karon nga may maayo na kita nga relasyon sa Dios, sigurado nga luwason niya kita sa palaabuton nga silot paagi sa kabuhi ni Kristo. Amo na mga kuturan nga dumdumon gid naton. Nga tungod sang ginhimo sang aton Ginoo, sang ginhalad niya ang iya hamili nga dugo, mga kauturan, hambal pagidi mga kauturan, dapat kita nga mga tawo hindi na kita magpakasala. Dapat hindi na kita maghimo sang mga butang nga ginakaakigan sang Dios. Hambal sang Bible, gininsulto siya, pero wala gid siya nagbalo sang insulto. Ginsilutan siya, pero wala gid siya nagpamahog. Nagsalig siya sa Dios nga amo ang nagahukom sing insakto gid. Si Kristo mismo amo ang nag-ako sang aton mga sala. Kag ina nahibaluan naton, mga kauturan.
Pero kung makaisa bilang tawo, kag bilang mga tumuluo, kung hindi kita matinipigon sa tagsa ka mga pulong nga ginatanom sa aton tagipusoon, kag ginatudlo sa aton mga kauturan, nagakalipat kita sanggin sakripisyo sang Dios towards sa aton nga mga tao. No? Nagakalipat kita mga kauturan kung ano ang mga ginagyan sang aton Ginoo. Siling di sang pulong sang aton Ginoo mga kauturan, ginlansang sa krus. Agud hindi na kita magpakasala. Amo na to ang katumbasan mga kauturan. Ang balaan nga dugo sang aton Ginoo nga halad ya, no? Para sa aton nga mga tao. Kundi nagahulat ang aton Dios mga kauturan nga magkabuhi kita nga matarong. Tungod sa iya mga pilas, ginayo kita. No? Sa aton mga balatian, ginayo kita mga kauturan. Sang una, pareho kita sa mga karnero nga nagtalang. Pero subong nakabalik na kita sa Ginoo. Kag subong mga kauturan, siya na ang aton manugatipan, kag manugbantay sang aton kabuhi. Ginatipigan kita sang aton Ginoo, ginatatap kita sang aton Ginoo mga kauturan, tungod nga nagakabalaka siya sa aton. Kag tungod sina mga kauturan, nga sa mga ginhimo sang aton Ginoo, paagi sa iya nga paghalad, sa iya balaan nga dugo, mga kauturan. And lastly, siling di mga kauturan, nahatagan kita sang oportunidad or kahigayunan nga makabaton sang promisa sang Dios. In the book of Hebrews chapter 9 verse 15, gani si Kristo amo ang manugpatunga sa aton kag sa Dios. Siya ang mediator mga kauturan sa bag-o nga kasugtanan. Kay paagi sa iyang kamatayon, gintubos niya ang mga tao nga naglapas sa una nga kasugtanan. Gintubos na kita mga kauturan. Amo ina nga makabato na ang mga gintawag sang Dios. Subong isa na kita nga makabig sa isa sa mga gintawag sang aton Ginoo. Amen? Isa na kita nga gintawag, kaginpili sang aton Ginoo mga kauturan. Amo ina nga makabato na ang mga gintawag sang Dios sang mga butang nga iya ginpromisa. Nga mangin sa ila, mangin ila sa wala sing katapusan. Kanami gali mga kauturan nga hindi lang sa pagtubos sa aton nga mga tawo, kundi nag-upod na to nga kung sa diin mga kauturan nga ang tagsa nga gintawag kaginpili sang aton Ginoo, may mga promisa pa siya. May ginatigana ang aton Ginoo. Kaglabaw sa tanan mga kauturan, siyempre luwason niya kita nga mga tawo. In the book of Hebrews chapter 9 verse 28, amuman, si Kristo kaisa lang siya mapatay bilang halad, agud makuha ang mga sala sang mga tao. Hindi na ito masulit, kaisa lang gid ito matabo, mga kauturan. Kag dapat naton ina pasalamatan sa aton Ginoo. Dapat naton ina mga kauturan dumdumon perme. Agud mga hindi kita magbiya sa aton pag-alagad sa iya. Matuod nga mabalik siya liwat diri sa kalibutan. Kag amo ini ang ginahulat kag ginapaabot sa tagsa ka mga kaanakan sang aton Ginoo. Pero hindi sa paghalad liwat agud makuha ang aton mga sala. Ang pagbalik sang aton Ginoo hindi na ni nga ihalad ya liwat ang iya kaugalingon. Agud nga makuha ang aton mga sala, kundi mga kauturan sa pagluwas sang mga tawo nga nagahulat sa iya. And I know, mga kauturan, nga isa ka nga nagahulat sa pagbalik sang aton Ginoo. Gani, sa pag-alagad naton sa aton Diyos, mga kauturan, dumduma.
through His precious blood. Nagsakripisyo ang aton Ginoo, nagantos ang aton Ginoo, nangin mabinataso ng aton Ginoo. Ginhimo na sang Ginoo mga kauturan ang iya nga bahin. Ginpamatud-an na sang Dios ang iya bugay sa aton mga tao. Ginpamatud-an na sang aton Ginoo ang iya kaluoy kag kabalaka. Pero we know mga kauturan nga sa aton bilang mga gintawag sang aton Ginoo, it might be nga may nahimo na kita. And God knows, mga kauturan, kung may ara na kita, nahimo man para sa ikalipay sang aton.